po, Brother Eli. Itatanong ko lang po yung tungkol dun sa, hindi po ba ang tao ay kailangan, para maligtas, kailangan po na siya ay mapasok sa isang tunay na iglesia. Tama po ba yun? Para maligtas ang tao, kailangan mapasok sa isang tunay na iglesia. Opo, kumbaga isa po sa mga requirements na kailangan siya Kung ikaw ay nakapakinig, ano? Opo. At natiyak mo na totoo, dapat mapasok ka. Eh, paano yung mga nasa bundok na hindi nakapakinig, hindi malakarating ang Biblia sa kanila, wala na ba silang kaligtasan? Pag tinanong mo sa Iglesia ni Cristo, wala na kaligtasan lahat yun eh. Dahil ang isasagot sa'yo ng ministro, ang hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo, lulutong ang gulugod sa impyerno. Sabi ng tagagwagwa, pag hindi raw pumasok sa kanila, walang kaligtasan. Mali ka ako. Paano na yung mga taong nabuhay bago 1914? Ha? Wala pang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Di lahat yun wala ng kaligtasan. O, di ba? Kaya mali. Bakit? May mabubuting tao hindi nakarinig ng aral. Sisiyasatin mo ba sila doon sa hindi nila narinig? Are you going to test a person sa isang bagay na hindi na ituro sa kanya? Mag-aral ka sa eskwela, hindi ka bibigyan ng test na hindi itinuro sa'yo. Pag binigyan ka ng teacher mo ng test na hindi niya pa tinuturo, sumbong mo sa akin, papalakarin natin sa DEX. Ha? Ang ibinibigay na test, yung naituro, ang tao, susulitin ng Diyos sa naituro. Kagaya mo, natanong mo sa akin, dapat bang pumasok sa isang tunay na iglesia? Dapat. Hindi ka na maliligtas niya pag hindi ka pumasok sa isang tunay na iglesia. Dahil narinig mo na eh. Ano? Pero yung hindi nakarinig, hindi narating ng Biblia. Halimbawa, yung mga bansang komunista, bawal ang Biblia. Eh, mayroong tao ron, naniniwala namang may Diyos. Wala lang siyang magawa dahil komunista yung bansa niya, bahala na ang Diyos na magligtas doon. Ayun. Pakinggan mo ang katunayan sa Biblia, 2 ng Roma. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Kita mo, yung mga hentil kang walang kautusan sa katutubo. Halimbawa, yung mga ermitanyo, yung nabuhay ng mga dark ages, wala pang masyadong kopya ng Biblia, hindi man nila nabalita ang may Jesus, may Kristo. O, yun. Kung alika yung kautusang kabutihan na nasusulat sa kanilang puso, doon sila hahatulan ng Diyos. Alam mo kasi ang tao, kahit wala ka pang naririnig, sa konsyensya mo, meron ng mabuti ron eh. May implanted na mabuti ang Diyos doon. Parang pusa, aso, inahing manok. Di ba, inahing manok, yung kanya mga sisiw, nilulukuban niya, no? Kunin mo at pupupugin ka. Magagalit sa'yo. Alam niya kasing masama yung gagawin mo eh. Huwag mong papakialaman sisiw niya, baka yun ay mamatay. Kaya siya maglulukob. Mayroon siyang alam na mabuti. Di ba? Hayop lang yun, may alam na mabuti. Tao pang wala. Kahit wala ka pa naririnig na batas ng Diyos, nakatira ka sa mga remote areas ng mundo nung araw na hindi pa nararating ng Biblia, meron ka ring alam na mabuti sa puso. Kaya doon ka hahatulan ng Diyos. Huwag mo sabihin kung hindi naaanib sa iglesia, wala nang kaligtasan. Yung mga yun, di naman maaanib, wala namang nabasang Biblia sa kanila eh. Pero sa panahon nating ang Biblia ay lumaganap na, yung narinig mo, doon ka naman susulitin ng Diyos. Ayun ang sagot ko sa iyo. Halimbawa po sa panahon natin ngayon, nakarinig na po siya ng mga salita ng Diyos. Ayaw naman niyang gawin. Ayaw niya naman tanggapin. Nagsusuri po. Nagsusuri pa lang eh. Bayaan mo siya magsuri. Hindi masama yon. Ngayon, ang masama lang, yung nagsusuri, nasuri niya na ayaw niya pang gawin. Alam niya ng tama, ayaw niya pang tanggapin.
4:17 ng Santiago. Pakinggan mo. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. O, inalalaman mo na yung gagawin mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan mo yun. Na kailangan, pag nalaman mo, gawin mo. Gaya ngayon, sagot ko sa'yo, kailangan kang maanib sa tunay na iglesia. Kung alin yung tunay, hanapin mo. Halimbawa po, kung habang sa kanyang pagsusuri po, kanyang nakamatayan. Ha? Yung Ay, hindi ka mamamatay. Habang nagsusuri, hindi ka mamamatay. Talaga nagsusuri ka? Opo. Hinahanap mo talaga, hindi ka mamabayaan ng Diyos mamatay. Sabi kasi ng Diyos, ang humihingi, bibigyan. Ang humahanap, makakasumpong. Aabot ka sa masumpungan mo bago ka mamatay. Otherwise, magiging sinungaling ang Diyos. Nagsusuri pa lang ko Diyos, namatay na ako eh. Kung nagsusuri ka talaga, namatay ka. Palagay na natin, bahala ang Diyos sa'yo. Maliligtas ka, nagsusuri ka eh. Sumusunod ka sa Kanya eh. Ngayon, baka nasuri mo na, nagpapatay-patayan ka pa, o kay tatamad-tamarang ka pa.